Bagong kasambahay. Jonah, nasa na naman ang medyas ko? Wala ka talagang kwenta. Mas wala kang kwenta. Mata kasi ang pinanghahanap, hindi ang bunganga. Ako pa ngayon ang masama? Ako na nga nagtatrabaho sa pamamahay na to? Yan na nga lang ang trabaho mo tapos hindi mo pa magawa ng tama. Ay, punyeta, Anton! Parang hindi ka nakatira sa bahay na to ah. Hindi ka ba marunong maghanap? Sabi ko ilagay mo sa higaan, hindi ba? Eh saan? Inis na iniwan ni Jonah ang mga damit na kanyang hindi matapos-tapos na tupiin dahil sa mayat mayang pagtawag sa kanya ng kanyang asawa. Mabuti na lamang at tulog na tulog ang kanilang anak. Nasanay na rin siguro ang sanggol dahil sa araw-araw nilang sigawan kaya hindi na ito basta-basta nagigising. Kung mangyari mang magising ang bata ay hindi na alam pa ni Jonah ang kanyang gagawin. Mahirap patahanin ang kanyang anak. Malilate na ako, Jonah. Ano ba? Naiiling na inakyat ng babae ang pangalawang palapag ng bahay matapos nitong tingnan ang anak na tulog sa kwarto nito. Ano, hindi mo pa rin ba mahanap? Ano sa tingin mo? Bilisan mo na. Ang kupad-kupad mo eh. Kunot noong tiningnan ni Jonah ang asawa nitong suot ang gusot-gusot na uniforme. Pawisan din ito at hingal na hingal dahil sa paghahanap nito ng nawawala niyang medyas. Hawak ng lalaki ang isang piraso ng medyas. Nakakasiguro ang babae na halos baliktarin na ng lalaki ang buong kwarto dahil sa paghahanap ng nawawala nitong kapares. Nilibot ni Jonah ang mata sa kwarto nilang mag-asawa. Ilang oras pa lang ang nakalipas ay maayos niya yung iniwan. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang babae. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Hanapin mo na ang medyas ko. Kapag talaga natanggal ako sa trabaho dahil sa kakuparan mo, makakatigim ka talaga sa akin. Kinalma ni Jonah ang kanyang sarili sa kabinuksan ng maliit na cabinet na naroon upang kumuha ng ibang pares ng medyas para sa kanyang asawa. Tahimik nitong inabot sa kanyang asawa ang kanyang nakuha na agad namang tinanggap ng lalaki. Hubarin mo na muna yung uniforme mo. Gusot-gusot na oh. Plansyahin ko na lang ulit saglit. Wag na, ayos na to. Kung sinabi mo lang sana na maraming medyas dyan eh, di sana hindi na ako nag-abala pang maghanap. Buisit! Alam mo naman kung saan nakalagay ang mga medyas tsaka damit ah. Huwag mong sabihin na hindi mo na maalala. Ay, ewan ko sa'yo. Alis na ako. May almusal dyan sa baba ah. Ang tanghalian mo, dyan na rin sa bag mo. Sabing huwag ka na mag-abalang maghanda ng pagkain eh. May pagkain sa pantry. Hamak naman na mas may lasa yun kaysa sa mga niluluto mo. Ubusin mong hinanda kong pagkain ha. Baka kung ano na namang sabihin ng nanay mo na pinababayaan kita. Hindi na nakatanggap pa ng sagot si Jonah mula sa lalaki. Padabog nitong sinarado ang pintuan ng kanilang kwarto. Doon na lamang nakahinga ng maluwag ang babae. Nang marinig niyang nakaalis na ang lalaki, ay doon na siya nagpakawala ng malakas na sigaw. Ay! Walang iya ka, Anton! Napakawalang iya mo! Anong akala mo sa akin dito katulong? Putsa ka! Wala kang kwenta! Naiinis ako sa'yo! Ay! Sa oras na makabalik ako ng trabaho, iiwanan ko na kayo mag-ina. Pinagkakaisahan niyo pa ako? Ang yabang-yabang ninyo! Hingal na hingal ang babae sa kakasigaw habang nililigpit ang kalat na ginawa ng asawa. Nang matapos niyang ayusin ang lahat ay napahiga siya sa kama. Tinitigan niya ang kisame. Gusto na niyang makawala sa buhay na yon ngunit hindi niya alam kung paano. Ilang buwan pa lamang ang anak nila ni Anton. Kawawa ang bata kung sakaling iwan niya ito sa kanyang biyenan ngunit mas kawawa ito kung dalhin man niya sa kanyang pagtakas sa bahay na yon. Nabalik lamang sa realidad si Jonah nang marinig niya ang iyak ng kanyang anak. Dali-dali siyang bumaba upang lapitan ang anak ngunit huli na ito dahil naroon na ang kanyang biyena na buhat-buhat ang kanyang apo. May matalim itong tingin sa kanya. Napayuko na lamang siya sa kakinuha ang ibang mga plastik na bitbit nito. Kung saan ka nagsususuot? Ang apo ko rito pinabayaan mo pa.
Paano na lang kung may nakapasok tapos nandun ka pa sa taas ng kwarto nyo? Napakapabaya mo talaga. Ma, hindi naman po ako nagtagal dun sa taas. May kinuha lang po ako. Isa pa po, nila kong pintuan bago umakyat. Baka nakalimutan lang ho ni Anton na ilak ulit. Hulaan ko. Hindi mo agad hinanda ang susuotin ng asawa mo kaya nagmamadali siya kanina pa alis ano? Sus, yan na nga lang ang trabaho mo, hindi mo pa magawa ng tama. Sorry po, Ma. Hindi na po mauulit. Nakatungong binitbit ni Jonah palabas ng kwarto ng kanyang anak ang mga pinamili ng kanyang biyanan. Wala siyang pagkakakilanlan sa pamamahay na yon. Kahit siguro ituring siyang tao ay hindi pa pumasok sa isipan ng mag-ina. Palagi na lamang ganoon ang tagpo sa kada bisita ng matandang babae sa kanilang bahay. Nasa kabilang barangay pa ang bahay nito ngunit kung makabisita ay halos doon na tumira. 2 beses lang sa isang linggo ito hindi bumibisita sa kanila. Ang araw na yon ay Lunes, kung kailan abala ito sa pagzuzumba sa kanilang barangay, at Linggo naman kung kailan sinabi nitong araw daw ng Diyos na dapat paglaanan ng oras. Napairap na lamang sa hangin si Jonah habang inihahanda nito ang mga sangkap para sa kanilang pananghalian. Ang daming kilala ni Jonah na relihiyosa ngunit sa salita lamang. Kung sino pa ang laging nasa loob ng simbahan, ayun pang madalas maringgan niya ng mga salitang hindi kaaya-aya. Tapos na bang hugasan ng mga yan? Napatulog ko ng apo ko dun sa kwarto niya. Bakit kasi inihiwalay niyo pa sa paningin niyo yung bata eh? Maliit pa yan. Hindi niya pa kaya ang sarili niya. Tapos yung kwarto niya nandito pa sa baba habang kayong mag-asawa nandun sa taas. Diyos ko, ewan ko ba dyan kay Anton kung bakit ayaw akong patirahin dito sa bahay ninyo? May baby monitor naman ho kami doon sa taas, Ma. Convenient naman ho sa amin pareho na sa baba na ang kwarto ni baby. Anong convenient? Kung iiyak yung apo ko, di pareho kayong gising. Hindi mo man lang masamahan ang anak mo rito sa baba. Anong pag-iisip meron ka? Ma, napag-usapan na ho namin mag-asawa yan. Kilala ko ho ang anak ko. Hindi naman ho siya basta-basta nagigising tuwing gabi. Hindi na ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyo ha. Sinabihan ko na kayo. O siya, tumabi ka na riyan. Ako na magluluto rito. Tapusin mo na yung tambak mong labahin. Mukhang 2 linggo na yata ang nandyan yan ha. Hindi mo man lang matapos-tapos. Marami lang ho kasing ginagawa, Ma. Sige ho, salamat po sa pagluluto. Inismiran na lamang siya ng matandang babae kaya naman ay ipinagkibit balikat na lamang yon ni Jonah. Kailangan niyang matapos agad ang kanyang mga tutupiin dahil paniguradong marami na namang iuutos sa kanya ang biyenan. Hindi nga ito nagkamali dahil pagkatapos nilang mananghalian ay niyaya siya ng matandang babae sa likuran ng kanilang bakuran upang magwalis at magsiga ng mga natuyong dahon. Ay, aakyatin na kayo maya-maya ng ahas yan sa loob ng bahay nyo dahil sa dumi ng bakuran ninyo. Ayos lang sana kung kayo lang kakagatin eh. Pero paano naman yung apo ko? Bilisan mo na dyan habang hindi pa siya nagigising. Baka humakalanghap ng usok si baby doon sa loob at masuffocate. Ibaon na lang ho natin sa ilalim ng lupa. Ginagawa ko naman dati ito, dyan kay Anton. Tingnan mo nga ngayon, buhay na buhay pa. Ay, mas mainam nang magsiga para naman mawala ang mga lamok dyan sa loob ng bahay. Dahil sa usok. Matapos natin dito, doon naman tayo sa harapan. Hindi pa natapos ng matanda ang kanyang sasabihin dahil bigla na lamang sila nakarinig ng pag-iyak ng sanggol. Dali-daling tinapos ni Jonah ang kanyang gawain upang mabuhat ang kanyang anak na umiiyak. Puntahan ko lang ho si baby. Maiwan ko ho muna kayo rito, Ma. Oh, siya. Kung hindi lang umiiyak yung apo ko isipin ko umiiwas ka sa trabaho. Maghugas ka ng mabuti ha, tapos magpalit ka na ng damit. Alam ko naman ho ang gagawin. Hindi naman ho ako bata. Naiinis na iniwan ni Jonah ang matandang babae na hindi pinansin ang kanyang sinabi. Abala ito sa pagdadamo ng kanilang bakuran. Kaya naman matapos niyang maglinis ng sarili ay agad niyang binuhat ang kanyang anak na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Ay, iyak ka na naman ng iyak anak eh. May problema ba? Ayaw mo ba ng usok? Nagugutom ka ba? Halika nga rito kay nanay. Sinubukan ni Jonah ang painumin ng gatas ang kanyang anak ngunit
Hindi pa ito nangangalahati dahil agad din naman itong umiyak. Napagdesisyon na ni Jonah na buhati na lamang ang bata upang ilabas. Dinala niya ang anak sa lugar na hindi gaanong abot ng usok. Doon lamang tumahan ang kanyang anak kasunod ng kanyang pagkakita sa kaibigan niyang si Rolly. Jonah, long time no see ah. Kumusta ka na? Rolly! Tagal na nung huli tayo nagkita ah. Eto, full-time mom na. Ikaw ba? Ano nang balita sa'yo? Eto, kagaya pa rin ng dati. Busy as always. Kailan ba balik mo? Medyo matagal-tagal pa eh. Alam mo naman, iba ng responsibility ko ngayon. Basta kung gusto mo nang bumalik, magsabi ka lang ha. Ako ang bahala sa'yo. May pinagsamahan naman tayo eh. Maraming salamat, Rolly. Ikumusta mo na lang ako sa mga kasama natin ha. Walang problema. O siya, mauna na muna ako. May gagawin pa ako eh. Isang matamis na ngiti lamang ang ginawad ng babae sa dating kaibigan nito. Hindi nakatakas ang ngiting yon sa kanyang biyenan, nakakatapos lamang maglinis ng bakuran nila. Yan palang ginagawa mo kung wala rito ang asawa mo, ha? Nakikipagnitian sa kung sino. Ay, nagkakamali ho kayo ma. Kaibigan ko lang ho si Rolly. Yan din ang madalas sinasabi ng mga malalanding may kabit. Manaman, kilala ni Anton si Rolly. Kayo lang ho ang nag-iisip ng ganyan. Mamaya ka sa asawa mo. Kung sino-sino pang lalaking kinakalantari mo, may gana ka pang dalhin ang anak mo sa kalandian. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin, ma. Huwag mo lang idadamay ang anak ko rito. Kinagabihan ay hindi nga pinalampas ng matandang babae ang kanyang nakita. Hinintay nitong makauwi ang kanyang asawa. Tulog na ang kanyang anak pero ang kanyang biyenan ay matalim pa rin ang titig sa kanya. Nakatapat ito sa kanya habang nakahalukip-kip. 10:00 na ng gabi nakauwi ang kanyang asawa. Mahahalata sa mukha nito ang kanyang pagod kaya naman agad na tumayo ang babae papuntang kusina upang ipagtimpla ito ng kape. Tumayo rin ang kanyang biyenan upang salubungin ang anak nito ngunit nilampasan lamang siya ni Anton. Dumiretso ang lalaki sa kwarto ng anak kaya napaupo na lamang ulit ang matandang babae. Bakit ngayon ka lang, Anton? Oh, bakit nandito pa kayo ma? Ang tanong kong sagutin mo, bakit ngayon ka lang? Sa pagkakaalam ko hanggang 7:00 lang ang trabaho mo. 10:00 na oh. Ma, hindi ba't napag-usapan na natin to? Kung bibisita ka sa bahay hanggang 5:00 lang. May kanya-kanya na tayong buhay ma. Sana naman irespeto niyong pamilya namin. Respeto? Usapang respeto lang naman pala eh. Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo kung sinong nilalandi niya habang wala ka rito? Ano na naman to ma? Pagod ako. Wala akong oras para rito. Bakit hindi ka mismo magsabi, Jonah? Sabihin mo sa asawa mo kung sinong nilalandi mo. Napabuntong hininga ang babae saka iniabot ang tasa ng kape sa kanyang asawa na agad namang tinanggap ng lalaki. Si Rolly, dumaan dito kanina, nangumusta. Ganun ba? Kumusta na raw sila? Ano to, Anton? Huwag mo sabihin sa akin na kilala mong kirida ng asawa mo. Ma, ang mabuti pa umuwi ka na. Pareho tayong pagod dito. Kilala ko si Rolly. Huwag mo na ulit ipagpilitan pa ang usapang ito. Galit na nagdabog ang matandang babae palabas ng kanilang bahay. Dinuro pa nito ang mag-asawa na may biling pagbabanta. Kapag talaga nagkandaletse-letse ang buhay nyo rito, wag na wag kang magmamakaawang lumapit sa akin, Anton ha? Pinagsabihan na kita tungkol dyan sa kamalasan na dinala mo sa pamamahay na ito. Hindi ka talaga marunong makinig. Nang tuluyang makaalis ang matandang babae ay doon lamang nakahinga ng maluwag si Jonah. Nagkatitigan silang saglit ng kanyang asawa. Napabuntong hininga ang lalaki saka mabilis na hinigop ang laman ng tasa ng kape na nasa kamay nito. Huwag mo nalang pansinin si Mama. Alam mo naman na may sakit sa utak yan eh. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mainit ang dugo sa akin ng nanay mong yan. Wala naman akong ginagawang masama. Lahat na lang ng ginagawa ko, pinupunan niya. Hayaan mo na. Siya nga pala. Na-promote ako kanina. Ibig sabihin nun, mataas na rin ang sahod ko.
Kaya naman maghahanap ako ng kasambahay para na rin may katuwang ka rito sa bahay. Nagniningning ang mata ng babae nang marinig niya ang mga salitang yon mula sa kanyang asawa. Hindi na ito masyadong magtitipid ng kanilang budget. Isa pa ay may makakatulong na siya sa maraming gawain sa kanilang bahay. Ay, nakakatuwa naman kung ganun. Good news yan ah. Ano bang nangyari? Mukhang biglaan ang pagkakapromote sa'yo. Nagustuhan lang siguro ni Bossing ang performance ko nitong nakalipas na buwan. Huwag ka na magtanong ng kung ano-ano pa. Ang mahalaga, maayos na ang buhay natin. Oo na. Siya nga pala, hindi ba magagalit ang nanay mo sa oras na malaman niyang kukuha tayo ng katulong? Kulang na lang, dito na yung tumira. Napag-isipan ko na ang bagay na yan. Siguro magtatayo na lang ako ng munting negosyo para may pagkaabalahan si Mama. Ang tanong, papayag ba siya? Kakausapin ko na muna siya ng masinsinan. Huwag ka na magluto ng hapunan ha. Doon na ako kakain sa bahay. Huwag mo na rin ako hintayin. Baka anong oras pa matapos ang usapan namin. Hindi na hinintay pa ng lalaking makasagot si Jonah. Agad nitong dinala ang kanyang bag palabas ng bahay. Narinig ni Jonah ang umandar ang sasakyan saka umalis papalayo ng kanilang bahay. Napailing na lamang ang babae dahil hindi nito maintindihan ng kanyang asawa kung bakit kailangan pa nitong dalhin ang kanyang bag gayong makikipag-usap lang naman siya sa kanyang ina. Imbis na magmukmok ay pinili na lamang ni Jonah na manood ng kanyang paboritong palabas sa telebisyon. Napabuntong hininga siya dahil alam niya kung bakit nababagot siya ng mga ganong oras. Masyadong malaki ang bahay para sa kanilang pamilya. 2 palapag ang bahay na yon na kanilang hinuhulog-hulugan sa bangko. May sasakyan sila pero hindi pa yun bayad. Nagsisimula pa lamang sila ngunit para kay Jonah ay masyadong matagal ang kanilang pag-usad. Natigil lamang siya sa kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng pag-iyak sa kwarto ng kanyang anak. Dali-dali siyang pumasok doon upang patahani ng sanggol. Tiningnan niya ang kanyang relo. 6:00 na yon ng gabi. Sa ganoong oras laging nagigising o umiiyak ang kanyang anak. Sa susunod na gising ng bata ay 12:00 pa ng madaling araw. Minsan ay 3:00 pa. Timing talaga palagi ang iyak mo, anak. Ano bang problema, ha? May masakit ba sa'yo? Dito lang si nanay, ha? Kinabukasan ay may dinalang magandang babae si Anton sa kanilang bahay. May dala itong isang malaking bag. May tipid itong ngiti sa kanyang labi nang ipakilala ito sa asawa ni Anton. Jo, si Selena nga pala. Siya ang makakatulong mo rito sa bahay. Magandang araw ho, ate. Kumusta ho kayo? Nako, wag mo na akong tawaging ate. Mukhang magkaedad lang tayo eh. Jonah na lang itawag mo sa akin. Nakakahiya naman po. Hindi po kasi ako sanay na ganun eh. Ang late-late ng problema, pinapalaki nyo pa pareho. Kayo na ang bahala kung ano itatawag nyo sa isa't isa. Siya nga pala, Selena. Ang kwarto mo sa sunod niyang pintuang yan. Kwarto yan ng anak namin. Sa taas naman kwarto namin. May sarili kang banyo sa loob ng kwarto. Ang trabaho mo rito, tulungan ng asawa ko sa mga gawaing bahay. Maliwanag? Opo kuya, maraming salamat ho. O siya, pumasok ka na muna dyan sa kwarto mo. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Lumabas ka na lang kapag tapos ka na. Agad namang tumalima ang babae sa sinabi ng amo niya. Buhat ang malaking bag na dala ay pumasok siya sa kwartong nakalaan para sa kanya. Nang maisarado ng babae ang pintuan ng kwarto ay doon lamang nag-usisa si Jonah sa kanyang asawa. San mo naman siya nahanap? Mukhang bata pa yun ah. Ilang taon na ba yun? Makinis din ang kutis niya. May alam bang trabahong babaeng yan? Pamangkin siya ng CQ dun sa pinagtatrabahuan ko. Nakakaawa naman dahil walang tumatanggap sa kanyang trabaho. Kasi raw hindi nakapagtapos ng high school. Galing pa siya sa probinsya. Inalok ko na ng trabaho kasi saktong naghahanap naman tayo na makakasama sa bahay, di ba? Mabuti na nga lang at tinanggap niya agad kaya hindi na ako nahihirapang maghanap. Dapat nag-background check ka muna. Malay mo, may masamang balak yan, di napahamak pa tayo at ang anak natin.
Mabait ang guard na yon, kaya alam ko ring walang gagawin sa ating masama ang pamangkin niya. Mukha pa nga lang nun halos hindi na makabasag pinggan. Hindi na nakasagot pa si Jonah sa kanyang asawa dahil agad din namang lumabas ng silid ang kanilang bagong kasambahay. Ninitian nito ang mag-asawa. Tapos mo na bang ayusin ang mga gamit mo? Opo kuya, nakakaya naman ho kasing tagalan ko pa. Gayong unang araw ko pa lang sa inyo. Huwag kang mahihiya sa amin, Selena ha. Nagpapasalamat nga kami dahil tinanggap mong alok nitong asawa ko. Kailangan ko ho kasi ng pera eh. May sakit po ang nanay ko sa probinsya. Kinapalan ko na lang po ang mukha ko para makahingi ng tulong sa tiyuhin ko gayong medyo malayo-layo na ho kaming kamag-anak niya. Mabuti naman at sa amin ka napunta. Mahirap makahanap ng trabaho ngayon, pero mas mahirap makahanap ng mapagkakatiwalaan sa bahay. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad sinabihan ni Jonah ng mga magiging responsibilidad si Selena. Nakikita ng babae sa bagong kasambahay nito na seryoso ito sa kanyang trabaho bagamat meron pa ring pagkabahala ang babae dahil wala itong alam sa buhay ni Selena. Isang hapon ay naisipan ni Jonah na yayaing maglinis ng likod bahay si Selena. 4 lamang silang nasa loob ng bahay ngunit hindi maubos-ubos ang mga kalat sa loob. Wala na nga silang oras pa para magwalis sa kanilang bahay, lalong-lalo na sa kanilang bakuran. Ate, palagi ho ba kayo nagsisiga sa labas ng bahay ninyo? Hindi naman sa ganun. Kapag nandito lang ang biyenan ko, tsaka lang talaga nagagalaw yung mga natuyong dahon. Bakit mo pala naitanong? Sa tingin ko ate, may nagambala kayo sa pagsisiga nyo. Hindi niya ho gusto ang ginawa nyo sa puno niya. Naku, hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan na yan eh. Paano mo pala nasabi? Sa amin po kasi may malakas kaming paniniwala na kapag may nagalaw ka sa kahit na anong bahagi o parte ng bahay nila, tsak na hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka nila nagagantihan. Kung gumaganti man sila, malamang hindi sa akin yon. Hindi naman kasi ako ganong nagtatagal dito sa likuran eh. Masyadong malamok. Ang nanay lang talaga ni Anton ang madalas na nandito. Wala ho ba kayo napapansin kakaiba sa loob ng bahay? O hindi kaya ho sa anak nyo? Baka ho umiiyak o gumigising siya sa oras na malakas sila. Kadalasan 12:00 o 3:00 sila nang gugulo pero nagpaparamdam ho sila bandang 6:00 ng hapon. Kung wala naman ho kayong nararamdaman swerte nyo naman po. Baka hindi ho kayo ang pinaglalaroan niya. Nagtaasa ng balahibo ni Jonah sa batok nang marinig niyang sinabi ni Selena. Pilit niyang inali sa kanyang isipan ang nangyayari sa kanyang anak ng mga nakalipas na buwan. Hindi siya mapalagay. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa oras na malaman niyang totoo ang sinasabi ng dalaga. Pinakiramdaman muna nito ang kanilang bahay kung meron bang kakaiba ngunit lumipas naman ang mga araw na pareho lang noong nakaraang mga buwan. Ngunit tila si Jonah lamang ang hindi nakakaramdam ng kakaiba sa kanilang bahay dahil hindi nito makakalimutan ang usapan nila ni Rolly nang minsan silang magkita ulit. May tao ba sa inyo? Wala, ako lang ngayon ang nandito sa bahay simula kaninang umaga. Bakit? May nakita kasi akong tao sa taas habang nagja-jogging ako eh. Baka namamalik mata ka lang. Imposible namang may tao rito. May pinuntahan ng kasambahay ko tapos ang biyenang ko naman, hindi na bumabalik yun dito. Si Anton naman nasa trabaho. Ilang araw ko na kasing napapansin na may tao sa ikalawang palapag ng bahay nyo. Mag-iingat ka ha. Medyo mabigat kasi ang pakiramdam ko. Pareho kayo ng sinabi nung katulong ko. Sa tinagal-tagal ko namang naninirahan dito, wala namang nangyari sa akin o sa amin ng anak ko. Hindi kasi ako mapalagay eh. Nasa isip mo lang yan. Pinapakiramdaman ko ang bahay pero wala akong napapansing kakaiba. Basta kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tumawag sa akin ha. May pinagsamaan pa rin naman tayo sa kabila ng lahat ng nangyari. Isang tipid ng ngiti lamang ang iniwan ng lalaki sa nababahalang babae nung araw na yon. Kung wala lang sanang nangyaring lamat sa pagkakaibigan nila ay tsak na magkakasama pa rin sila. Pilit na iwinaksi ni Jonah sa kanyang isipan ang nangyari nung nakaraan. Hindi na niya kailangan pang alalahanin yon. May pamilya na siya.
Si Rolly naman ay maayos na rin ang buhay. Nang gabing yon ay kinausap niya ang kanyang asawa tungkol sa mga nakikita ng mga tao sa kanilang bahay. Kasama na doon ang sinabi ni Selena. Nagpapaniwala ka naman sa mga sinasabi nila. Ikaw ang mas nakakaalam ng mga nangyayari dito sa bahay kasi lagi ka namang nandito. Hindi lang kasi isang nagsabi sa akin nun eh. Malay mo tama naman sila tapos ako lang tong hindi makaramdam. Ikaw ba? Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa bahay natin? Pinili natin ang bahay na to pareho dahil maganda, hindi ba? Sabi mo maganang pakiramdam mo rito. Kung wala kang nararamdamang kakaiba, mas lalo naman ako. Pa-blessing na lang kaya natin ang bahay para makasiguro tayo. Bata pang anak natin. Sabi ni Selena, lapitin pa siya ng mga engkanto. Itabi na lang kaya natin siya dito sa kwarto natin. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Nandiyan naman si Selena sa kabilang kwarto. Kung umiyak man si baby, agad naman niyang pupuntahan yun. Hindi na lamang umimik ang babae sa sinabi ng kanyang asawa. Sa 9 na buwan buhat nang sila ay magkaanak, ay minsan lamang niya na itatabi sa kanilang kwarto ang tulugan ng kanilang anak. Ang mga pagkakataong pangyon ay sa tuwing nagkakasakit ang sanggol. Ang madalas na nag-aalaga sa tuwing nagkakasakit ang bata ay ang biyenan pa ng babae. Ang rason ni Anton kung bakit hindi nila tinatabing matulog ang kanilang anak ay may trauma siya sa mga bata. Ayaw niyang katabi ang mga sanggol kahit matagalan sa iisang kwarto dahil sa hindi niya masabing rason. Basta't nararamdaman lang daw niya na natatakot siya sa kanilang anak. Mababaw na dahilan pero sa tingin ng babae ay may pinagmulan ang takot ng kanyang asawa. Mas pinili niyang samahan ito kesa ang bantayan ng kanyang anak. Ang laging rason niya sa biyenan sa tuwing pinapagalitan siya ay may baby monitor naman. Dumaan ang mga araw na napapadalas ang pagrereklamo ni Selena sa kanilang bahay. Ang dating ugali nito noong bago pa lamang siya sa kanilang bahay ay tila ba naglaho na lamang na parang bula. Napalitan ng ibang katauhan ng dating mahinhin na Selenang nakilala niya. Ate, pwede bang sa susunod na linggo na lang ako maglaba? Kakaayos lang nitong kuko ko eh. Baka masira lang agad. Ay nako, Selena, alam mo namang hindi pwede yan eh. Walang susuotin ng kuya mo sa trabaho. Ikaw na lang maglaba, te. Ako na lang ang magbabantay sa bata. Akala ko ba na pag-usapan na natin ang magiging trabaho mo rito? Bakit parang nakakalimot ka naman yata? Ngayon lang naman ako nakiusap sa inyo ah. Ang damot-damot nyo naman ate. Kung may inuutos naman kayo sa akin, sinusunod ko agad. Tapos parang ito lang, hindi mo pa maibigay sa akin? Aba naman ining, syempre kasambahay kita. Natural susundin mo lahat ng inuutos ko sa'yo. Ikaw ang sinusweldohan namin dito. Ewan ko sa'yo ate. Kung hindi ka papayag na sa susunod na linggo na lang ako maglalaba, edi ikaw na lang ang maglaba ng mga susuotin ni kuya. Padabog na nilayasan ni Selena ang amo nitong hindi makapaniwala sa kanyang inasta. Imbis na magpatalo sa dalaga ay inirapan na lang ito ni Jonah. Padabog din niyang inayos ang mga plato sa lalagyan. Nang marinig niyang umiiyak ang kanyang anak ay umasa siyang pupuntahan ito ni Selena, ngunit tila nagmamatigas ang dalaga. Bilang ganti ay tinago ni Jonah ang pagkain noong hapunan. Nag-text sa kanya ang kanyang asawa na hindi muna ito makakauwi sa kanilang bahay kaya naman ay agad niyang dinala sa kwarto ng kanyang anak ang mga pagkain. Doon niya balak matulog upang maalagaan niyang mabuti ang bata. Patigasan pala ha? Ako pa talagang hinamon mo? Biyenan ko nga hindi kinakayang kamalditahan ko, ikaw pa kaya? Hinayaan ng babae ang dalaga sa kwarto nito. Kinagabihan ay narinig niyang naghahanap ng pagkain sa mga kaldero ang kasambahay. Nang sa tingin ni Jonah ay walang nahanap ang babae, ay narinig na lamang nitong nagbukas at nagsarado ang pintuan ng kanilang bahay. Kinabukasan ay masigla siyang sinalubong ng kanilang kasambahay. Nakapaglaban na ito sa kamay inihanda na sa kanyang almusal. Ate, magandang umaga. May hinanda pala akong almusal dyan sa mesa. Kung gusto mo ng kanin, nagsaing na ako dyan sa rice cooker. Pasensya na pala sa nangyari kahapon ha. Hindi na mauulit ate.
Mabuti naman at nahimasmasan ka. Hindi porket mabait kami sa'yo ng asawa ko, aabusuhin mo na. Tandaan mo, madali ka lang palitan. Naisip ko rin po yan ate kagabi. Pasensya na ho kayo sa inasal ko. Nilaban ko na ho lahat ng mga damit. Pasensya na ho ulit ate. Oh, siya. Kalimutan na natin ang nangyari. Ayoko namang magtanim ng galit sa'yo. Nagbigay ng tipid ng ngiti si Selena. Katatapos lang ng usapan nila nang madatnan sila ni Anton na tahimik na nakaupo sa sala. Oh, ano nangyari sa inyo? Mukhang seryoso ang pinag-usapan nyo ah. Anton, akala ko hindi ka nadadaan dito. May nakalimutan lang akong file sa taas. Magbibihis lang din ako saglit. Kailangan mo ba ng tulong? Baka mamaya guluhin mo na naman dyan ang mga nakaayos na damit ha. Ako na ang bahala. Saglit lang ako. Kuya, nag-almusal ka na ba? Magtitimpla lang ako ng kape mo. Makakapagkape naman yata ako. Sige, Selena. Tiningnan lang ni Jonah ang reaksyon ng kanyang asawa habang kausap ang kanilang kasambahay. Nawala ang tinik sa kanyang dibdib nang mapansin niyang hindi man lamang tinapunan ng tingin ng lalaki ang dalaga. Tumangulang ito sa kanya sa kasaglit na tiningnan ang kwarto ng kanilang anak. Umakyat din agad ito sa kanilang kwarto upang magbihis. Ate, ano bang gusto ni kuya sa kape? Matamis ba o hindi? Mahilig ba siya sa creamer? Ako nang magtitimpla ng kape niya, Selena. Magpahinga ka na lang dyan. Kanina ka pa nagtatrabaho eh. Trabaho ko naman bilang asawa niya ito. Hindi na sinubukang kontrahin pa ng babae ang gusto ni Jonah. Ngiting tagumpay naman si Jonah. Hindi rin kasi basta-basta nakukuha ng kahit sino ang timpla na gusto ng kanyang asawa. Matapos niyang magtimpla ng kape ay saktong kabababa lamang ng kanyang asawa mula sa kanilang kwarto. Kanyang inabot sa lalaki ang kape saka hinalikan pa siya nito sa labi. Agad na inubos ng lalaki ang kape niya saka nagpaalam na rin agad sa kanyang asawa. Ang swerte niyo po pala sa isa't isa ate, no? Sana makahanap din ako ng kagaya ni kuya. Bata ka pa, Selena. Sigurado akong maraming lalaki dyan na magkakagusto sa'yo. Naging maayos ang naging relasyon ni Selena at Jonah nang makapag-usap sila ng araw na yon. Naging mas malapit ang dalawang babae. Maayos ang naging buhay nila dahil gumagaan ang trabaho ni Jonah. Minsan ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang asawa ngunit agad din naman nilang naaayos. Isang araw ay nagising na lamang si Jonah nang makaamoy siya ng umaalingasaw na amoy na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Agad niyang hinanap ang pinagmumula ng amoy na yon ngunit nabigla siya nang mabungaran si Selena na halos maduwal sa kanyang nakita. Selena, anong nangyari dito? Bakit may patay na hayop sa bakuran ko? Ate, may alam ka bang may galit sa'yo? Parang sunod-sunod na yata ang pagpapadala ng patay na pusa rito sa inyo eh. Ano ibig mo sabihin? Hindi lang tong unang beses na nangyari to? Hindi ate, 5 beses na yata simula nung dumating ako sa bahay niyo. Akala ko nung una ligaw na hayop lang pero naging sunod-sunod ate. Sino naman kaya may galit sa akin? Hindi naman ako lumalabas ng bahay dahil sa anak ko. Hindi ba't nabanggit mo na ayaw sa iyo ng biyenan mo? Baka siyang may gawa nito sa inyo. Imposible naman yun, Selena. Hindi gagawa ng ganito si Anita. Prangka ang matandang babaeng yun. Bakit naman niya gagawin to kung kaya naman niya ng harap-harapan, di ba? May punto ka ate. Basta mag-ingat ka lang palagi ate ha. Hindi natin alam na nasa paligid lang palang may gawa nito. Kinagabihan ay hindi na naman umuwi ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Napapadalas na ang hindi pag-uwi nito sa kanila kaya nasasanay na rin siyang katabi ang kanyang anak sa pagtulog. Iwinaksi niya sa kanyang isipan ang nangyari ng araw na yon. Ayaw niyang dalhin ang problema sa kanyang pagtulog. Ang kanyang tanging iniisip ay baka nagkataon lang. Pero nagkataon lang ba ang 5 beses na yon? Ay, ewan. Ayoko na muna isipin. Kinaumagahan ay may nabungaran na naman siyang patay na hayop. Halos mapasigaw siya dahil
Hindi na sa bakuran nakakalat ang katawan, kundi ay sa mismong pintuan na nila. Pucha, kailan ba ito titigil? Wala naman akong ginagawa. Kadiri na, nakakainis. Umagang-umaga, sira na agad ang araw ko. Inis na inabot ni Jonah ang dustpan na nakasandal sa gilid ng pintuan. Doon niya nilagay ang katawan ng patay na pusa sa kadali-daling itinapon sa basurahan na nasa labas ng kanilang bakuran. Gigil na gigil ito sa kung sino man ang gumagawa nun sa kanya. Sa kanyang pagdadabog ay hindi niya napansin si Rolly na papalapit sa kanya. Pawisan ng lalaki dahil sa pagtakbo. Gugulatin sana niya ang babaeng kaibigan, ngunit agad niyang napansin ang patay na katawan ng pusa na tinapon nito sa basurahan. Uy, Jonah. Oh, mukhang masama ang timpla ng umaga mo ah. Ano nangyari? Kainis eh, lagi na lang ganito. Kita mo yan? Meron na namang nagpadala dito ng patay na hayop. May alam ka bang may galit sa inyo? Mukhang seryoso to kasi base sa sinabi mo, hindi lang unang beses nangyari to. Hindi ko alam ang gagawin ko, Rolly. Hindi ko pa nasasabi sa asawa ko to kasi minsan na lang siya umuwi ng bahay. Madalas pa tulog na ako kung umuwi siya. Pwede ba tayong pumasok sa loob ng bahay nyo? Baka nasa paligid pa naglagay niyan. Mabuti pa nga pumasok na tayo. Sumunod naman ang kaibigan nito sa kanya papasok sa kanilang bakuran. Saktong papasok sila nang makasalubong ang nagmamadaling si Selena. Nagulat pa ito nang makasalubong niya ang dalawa ngunit hindi na nagsalita pa. Ipinakita na lamang nito ang listahan ng dapat nitong bilhin sa palengke. Araw kasi yon ng kanilang pamamalengke. Hindi na rin nagtanong pa ang babae dahil may kailangan silang pag-usapan ni Rolly. Tsak ay nagmamadali si Selena dahil maraming tao sa palengke ng araw na yon. Kumusta ka rito sa bahay nyo, Jo? Wala ka na bang nararamdamang kakaiba? Kahit ilang beses pa ako makiramdam, wala talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Rolly. Parang gusto ko na umalis sa bahay na to. Mas maganda sigurong lumayo-layo muna rito. Paano naman ang anak mo? Hindi ko pa alam kung ano mangyayari sa amin eh. Hindi ko pa kasi nasasabi kay Anton ang nangyayari dito sa bahay. Baka naman kasi hindi maniwala yun. Basta tumawag ka lang kung may kailangan ka ah. Hindi ako magsasawang sabihin yan sa'yo. Kaibigan ko kayo kaya kahit na ano pa yan, handang-handa akong tulungan kayo. Niyakap ng babae ang lalaki ng mahigpit. Kahit papaano ay nagpapasalamat ito na naging kaibigan niya si Rolly. Lagi niya itong naaasahan sa kahit anong bagay. Hindi rin naman nagtagal ay nagpaalam na ang lalaki para makauwi. Hindi na niya hinatid ang lalaki sa pintuan. Pumasok na lamang ulit siya sa kwarto ng kanyang anak na himbing sa pagtulog. Inayos niya ang mga gamit ng bata sa kaginawa ang mga kailangan niyang gawin ng araw na yon. Sumapit ang hapon. Maagang umuwi ang kanyang asawa. Mahahalata sa pagmumukha nito ang galit. Magtitimpla na sana si Jonah ng kape para sa lalaki ngunit dali-dali siya nitong kinaladkad paakyat ng kanilang kwarto. Si Selena nakakalabas lamang ng kwarto ay nagulat sa bilis ng pangyayari. Hayop ka, Jonah! Binigay ko naman sa'yo yung lahat pero hindi ka pa rin makontento! Putya, Anton! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano na naman ang ginawa ko? Huwag mo akong pinaglololoko! Nung una nanay ko na nagsabi pero hindi ko pinaniwalaan kasi alam kong ayaw niya sa'yo. Pinalampas ko ang lahat ng paratang niya kasi mas pinaniniwalaan kita. Tapos ito lang palang gagawin mo sa akin? Ang kapal naman ng pagmumukha mo! Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Basta alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama ha. Saan nagagaling yung galit at mga paratang mo? Anong ginawa ni Rolly dito? Malay ko ba kung ano pang ginawa niyo sa pamamahay ko? Wala kaming ginawa ni Rolly. Bakit ba napakakitid ng pag-iisip mo? Uuwi ka lang naman dito, hindi man lang nangangamusta kung ano nangyayari sa bahay na to. Kaya ka nangangati, ganun ba? Kanino ka nagpakamot? Kay Rolly ba? Halos mamatay na ako sa kakatrabaho para sa pamilya natin. Pero anong ginagawa mo? Kung gusto mong umalis, umalis ka na! Akin ang bata! Kayang-kaya ko siyang buhayin! Putsa! Putsa! Napakabastos ng bunganga mo, Anton! Yan ang gusto mo? O sige, aalis ako. Wag na wag mo akong hahanapin kahit kailan ha.
Total matagal ko na rin naman gustong umalis sa bahay na to eh. Eh di umalis ka! Akin ang bata! Padabog na nilabas ni Jonah ang kanyang mga gamit saka pinasok sa maletang naroon sa gilid ng kanilang kama. Ang tanging nangingibabaw kay Jonah sa mga oras na yon ay ang galit niya sa kanyang asawa. Mabilis siyang bumaba sa hagdan, dala-dala ang isang malaking maleta. Doon lamang niya nakita si Selena na may pag-aalala sa mukha habang buhat-buhat nito ang kanyang anak. Ate, saan ka pupunta? Masyado pa pong maliit si baby. Kailangan niya po ng kalinga ng magulang. Plastic ka ring babae ka? Kunwari, pakampi ka sa akin, pero patalikod mo rin pala akong tatagain. Ate, anong ibig mo sabihin? Wala akong ginagawang masama, ate. Simula nung dumating ka sa pamamahay namin, nagkanda leche-leche ng lahat. Gusto mong asawa ko? Iyon na! Ito lang ang masasabi ko sa'yo, ha? Kahit anong mangyari, ako pa rin ang nanay ng anak ko. Nilapitan niya ang anak saka hinalikan sa noo. Binulungan muna niya ito na babalik din siya agad saka tuloy-tuloy na dumiretso sa pintuan. Makalampas ka lang sa pintuan na yan, wala ka nang babalik ang pamilya! Umirap lamang sa hangin ang babae saka tuluyang lumabas ng pintuan na hindi man lamang nililingon ang mga taong iniwan niya. Agad niyang tinawagan si Rolly dahil wala naman itong ibang malalapitan. Hindi naman siya binigo ng lalaki dahil agad siya nitong pinatuloy sa kanyang bahay. Iyak ng iyak ang babae habang kinukwento kay Rolly ang nangyari. Hindi ka man lang nagpaliwanag sa asawa mo? Ang kitid ng utak niya eh. Hindi ko na kayang ugali niya. Isa pa, hindi naman siya nagtanong eh. Kung ano-ano na lang pinaratang niya sa akin, kulang na lang lahat ng kasalanan sa mundo, ako na rin ang managot. Pero may anak kayong dalawa. Ganun na lang ba ang lahat? Aalis ka na lang agad? May anak kayo oh, maliit pa siya. Baka pwede niyo naman pag-usapan ang lahat. Nandiyan naman si Selena eh. Mukhang hindi naman ako kailangan ng asawa ko. Anong kinalaman ng katulong niyo dito? Kayo mag-asawa. Labas si Selena sa problema niyong dalawa. Sigurado kung siyang nagsumbong kay Anto na pumunta ka ng bahay. Siya lang naman ang nakakita sa'yo na pumasok sa loob eh. Mukhang wala naman sa itsura niya ang manira ng pamilya. Yan din ang akala ko noon pero tingnan mo ngayon. Nandito na ako, diba? Natahimik si Rolly sa sinabi ni Jonah. Pinayuhan na lamang niya ang babae sa dapat gawin. Marami pang sinabi si Rolly kay Jonah ngunit tila walang pumapasok sa isipan ng babae. Masyadong mabilis at magulo ang nangyari. Hindi makapag-isip si Jonah. Iyak lamang siya ng iyak ng gabing yon hanggang sa mga sumunod na araw. Nakiusap siya sa lalaki na huwag ipagsabi sa kahit sino na naroon siya. Rolly, favor sana oh. Pwede bang sumilip ka sa bahay? Nag-aalala ko sa anak ko eh. Ay nako, o siya sige. Magsabi ka lang kung handa ka na magpakita sa kanila ha. Ihahatid kita sa inyo. Masyadong magulo ang utak ni Jonah ng mga sandaling yon. Ang gusto niya lang malaman ay ang kalagayan ng anak niya. Ang kaso ay mas nangingibabaw ang kanyang pride sa kagalit sa kanyang asawa. 4 na araw ang lumipas buhat nang umalis siya sa kanilang bahay. Hindi pa ito nakakalabas ng tirahan ni Rolly. Wala rin siyang natanggap na kung anong balita tungkol sa kanyang anak. Ang sabi ni Rolly ay hindi niya napapansin si Anton maging ang katulong sa bahay nito. Maraming pumapasok sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Kung magpapaliwanag ba siya sa kanyang asawa o basta na lamang kukunin ang kanilang anak. Sa kanyang pagmumuni-muni sa bintana ng bahay ni Rolly ay may namataan siyang matandang mabilis na dumaan sa bakuran. Hindi niya ito mamukhaan dahil sa sobrang bilis ng mga galaw nito. Rolly, nakita mo ba yun? Namamalik mata ka lang. Matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Parang may biglang dumaan eh. Walang gaanong dumadaan sa lugar na to. Kung meron man, si Mang Ben yun, yung katiwala ko. Dumadaan ba siya ng ganitong oras? Mag-alas 12 na oh. Minsan, pero wala si Mang Ben ngayon sa bayan eh. Nagpaalam yung kahapon na uuwi muna siya sa probinsya nila.
Nakakatakot naman dito sa inyo, Rolly. Mas natatakot pa nga ako sa bahay nyo eh. Ang dami ko nakikitang hindi naman dapat. Ang bigat ng pakiramdam ko sa bahay nyo. Pakshit ka naman oh. Ngayon mo pa talaga sinabi na natatakot na ako. Pumasok ka na sa kwarto mo. Teka, akala ko ba bibisitahin mo ang anak mo? Nag-isip sandali ang babae saka tumango-tango kay Rolly na prenteng nakaupo sa paboritong upuan nito habang nagbabasa ng libro. Mag-isa lang si Rolling naninirahan sa malaking bahay na naroon sa gitna ng gubat. Dating kilalang pamilya ang pamilya ng lalaki. Nang mamatay ang mga magulang niya ay siya na ang namahala sa lahat ng negosyong naiwan sa kanya. Sa sumunod na araw, gaya ng plano niya ay binisita niya ang bahay nila. Pinagdasal niyang wala na roon si Anton para wala siyang problema. Nakarating siya sa kanilang bahay na si Selena ang bumungad sa kanya. Huminga ng malalim ang babae bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Ayaw niya rin namang bungangaan ng kasambahay na sa tingin niya'y pagod na rin sa trabahong naiwan sa kanya. Ate, saan ka ba nanggaling? Manahimik ka dyan, Selena. Makakalbo ka talaga sa akin eh. Gusto ko makita ang anak ko. Nasaan siya? Ano kasi ate? Anong ka dyan? Nasaan ang anak ko? Bakit po galit ka sa akin ate? May nagawa ba ako sa'yo? Hindi ikaw ang pinunta ko rito ha, kaya kumalma ka. Tabi nga dyan, bibisitahin ko lang ang anak ko. Mabilis niyang tinulak ang babae na naroon, nakaharang sa pintuan. Pilit siyang pinipigilan ng kasambahay ngunit hindi siya nagpatinag. Dumiretso si Jonah sa kwarto ng kanyang anak ngunit wala doon ang bata, maging ang mga gamit nito. Nasaan ang anak ko, Selena? Ilang araw lang ako nawala. Saan niyo dinala ang anak ko? Kasi ate nung nalaman ho ng biyenan niyong umalis na kayo, agad-agad siyang sumugod dito sa bahay ninyo. Kinuha niya agad ang anak niyo. Kahit nga si Kuya Anton walang alam sa nangyari. Muntik pa nga niyang ipapulis dahil akala niya ikaw ang kumuha kay baby. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari, Selena. Hindi ko nga maintindihan ang nangyari ate. Ang bilis. Tapos ang gulo. May dinala bang babae dito si Anton? Babae? Wala naman po. Minsan nga lang ho siya umuwi tapos palagi pang pagod. Kung hindi ho siya uuwi, tumatawag naman ho siya. Kinukumusta nga kung bumibisita kayo rito eh. Huwag mong sasabihin sa kanya bumisita ako rito ha. Ako na lang ang bahala sa pagbisita ko sa anak ko. Inilibot ni Jonah ang kanyang mata paligid sa kabuuan ng bahay. Masyadong tahimik doon, parang walang taong nakatira. Napabuntong hininga siya habang nag-iikot-ikot sa unang palapag ng kanilang bahay. Ate, hindi ba maayos ang kalagayan mo sa inyo? Anong pinagsasasabi mo, Selena? Parang hindi mo na kasi inaalagaan ang sarili mo eh. Pareho kayo ni Kuya, haggard na haggard. Wala ka naman dating butlig-butlig sa mukha pero ngayon parang dumarami na yata. Huwag mo nga pansinin, naiinis na nga ako eh. Maayos bang tinitirhan mo ate? Parang iba na yan ah. Ang kinis pa dati ng balat mo pero ngayon. Ang bunganga mo, Selena. Sinasabi ko talaga sa'yo. Ikaw ang nagsabi kay Anton na nandito si Rolly ano? Anong sinabi mo sa kanya? Hindi ko nga ako nababanggit sa kanyang pumuntang kaibigan mo rito. Mamatay man ate. Wala akong sinabi sa kanya. Mas kampi ako sa inyo ate. Inirapan lamang ni Jonah ang babae. Hindi niya alam kung anong kanyang paniniwalaan. Muli niyang inilibot ang kanyang tingin sa kwarto ng kanyang anak. Noon lamang niya napansin ang maliit na bilog sa mesa katabi ng kuna ng kanyang anak. Umiikot ang maliit na bilog sa paligid ng kwarto. Tumigil yon sa kanya. CCTV? Kailan pa nagkaroon ng CCTV dito? Medyo matagal-tagal na ho ate. Akala ko pa naman napansin nyo na yan. Nanlaki ang mata ni Jonah nang mapagtanto nito ang nangyayari. Agad siyang lumabas ng kanilang bahay upang pumunta sa bahay ng kanyang biyenan. Hindi rin naman nagtagal ay nakarating na ito. Kakatok na sana siya sa pinto nang marinig niya ang tinig ng matandang babae maging ang kanyang asawa. Nag-uusap ang dalawa sa sala ng bahay. Anton, ano bang nangyayari sa pamilya ninyo? Diyos ko, ano na lang bang mangyayari sa apo ko?
Huwag ka mag-alala, Ma. Ako ang bahala. Tatapusin ko lang ang trabaho ko. Kapag maayos na ang lahat, pamilya ko naman, Ma. Sus Mariosep kang bata ka! Pamilya ng usapan! Bakit yung trabaho mo pa rin ang pinagtutuunan mo ng pansin? Madali lang makahanap ng trabaho. May pamilya kang tao. Mas mahalaga ang pamilya. Ma, please. Hayaan niyo na muna ako. Ako lang ang inaasahan ng opisina. Oh, sino naman ang aasahan ng pamilya mo? Ako? Ayoko na sanang makialam dyan pero parang hinahayaan nyo lang masira eh. Nasaan si Jonah? Nasaan ka? Paano ang anak ninyo? Ayusin nyo ito, Anton! Hanapin mo't kausapin mong asawa mo, hindi ka na bata! Napairap sa hangin si Jonah sa tagpong kanyang nakita. Noon lamang niya na-appreciate ang pangingialam ng kanyang biyenan. Sa kalagitnaan ng kanyang pakikinig ay nangati na naman ang kanyang balat. Kinamot niya ang kanyang kabilang braso na halos magsugat na. Naiinis siya sa kati ng kanyang balat. Ilang araw na yung ganon. Hindi niya alam kung sa tubig ba o kung sa pagkain ang dahilan ng pamamantal sa kanyang balat. Hindi naman ito maselan sa tubig o kahit sa pagkain. Yun lamang ang unang beses na nagkaganoon siya. Ang mukha niya ay hindi na rin ganon kakinis. Tiningnan niya ang loob ng bahay mula sa bintana. Buhat ng kanyang biyena ng anak nitong may hawak na laruan. Sa kanyang harapan ay ang asawa nitong tahimik na nagkakape. Hindi na nito tinuloy ang kanyang plano na kunin ang anak. Kailangan niya munang ayusin ang kanyang balat dahil baka mahawa pa ang kanyang anak. Mukhang lumalala na yata yung mga pantal mo ah. Patingin kaya natin sa ospital. Ay nako, wag na Rolly. Ayos lang ako. Ilang araw lang ang kailangan nito. Baka naninibago lang ako sa lugar. Parang hindi na kasi normal yan eh. Kapag hindi pa rin gumaling yan sa susunod na araw, magpapatingin na tayo ha? Paano mo makukuha ang anak mo kung ganyan yan? Hindi na nakatanggi ang babae. Sa totoo lang ay nahihiya ito sa lalaki pero kating-kati talaga siya sa mga oras na yon. Gusto na niyang matapos ang nararamdaman niyang yon. Kinabukasan ay sinubukan na naman itong puntahan ng kanilang bahay ngunit nabigla siya nang makita niya si Selena na yakap ang kanyang asawa bago ito tuluyang pumasok sa sasakyan saka umalis. Nang makaalis ang lalaki ay agad niyang sinugod si Selena, nangingiti-ngiti pa. Ahas ka talagang babae ka! Kunwari sa akin kakampi pero patalikod mo pala akong ginagago! Bakit, Jonah? Sino bang umalis? Sino bang nandyan para kay Anton nung umalis ka para sumama kay Rolly? Alam mo ang nangyari sa amin, Selena. Alam mo kung bakit ko ginawa yon. Wala akong pakialam. Sa susunod na buwan magpapakasal na kami. Sira ulo ka ba? Kasal kami ni Anton. Anong akala mo sa pagpapakasal? Merienda? Kung kailan mo gustuhin, pwede? Sabihin mo na gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Baliw ka na talagang babae ka. Ayos lang. Basta hindi ako pangit na kagaya mo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Sa tingin mo ba, magugustuhan ka pa rin ni Rolly? Wala ka na, Jonah. Kung sa produkto, expired ka na kaya, Sa galit ni Jonah ay hinila niya ang buhok ng nagmamataas na si Selena. Hindi rin nagpatalo ang kasambahay dahil gumanti ito sa kanya. Sampalan, sabunutan, yon ang naabutan na eksena ni Rolly sa bahay na yon. Agad niyang inawat ang dalawang babae. Teka, ano bang nangyayari dito? Ahas! Ahas kasing babaeng to eh! Tingnan mo nga mukha mo. Mukhang pumutok na ang nana, oh. Kadiri ka naman. Hindi na napigilan ni Jonah ang maiyak dahil sa sinabi ni Selena. Hindi niya alam kung nasaktan ba siya dahil sa sinabi nito o dahil sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Hindi na napigilan pa ni Rolly ang kanyang sarili. Agad niyang dinala sa ospital ang babae para patingnan ang kalagayan nito. Tumatanggi man si Jonah ay nagmatigas ang lalaki. Wala rin naman silang napala doon dahil ang sabi ng doktor ay hormonal imbalance lamang ang pinagdadaanan ng babae. Kailangan lang nitong kumain ng masustansya, uminom ng tubig, saka matulog ng sapat na oras.
Baka stress lang to. Ang sabi naman ng doktor, normal lang naman daw ang balat ko. Wala naman daw problema. Baka kung ano na yan, Jo. Magpa-albularyo na kaya tayo. Tsaka na yan. Kailangan ko makuha ang anak ko. Lalayo kami sa lugar na to. Paano kayo niyan? Akala ko ba magpapagaling ka muna? Hindi ko alam. Basta ang tanging nasa isip ko lang makuha ng anak ko. Tulungan mo ko, Rolly, please. Tutulungan kita pero kailangan mo muna magpalakas at ayusin ang sarili mo. Baka sabihin pa ng asawa mo, pinapabayaan kita rito. Gagaling din ako, Rolly. Mababaliw ako kapag hindi ko nakuha ang anak ko. Pakiusap. Tulungan mo kami. Alam kong marami na akong pabor na hinihingi sa'yo pero pakiusap, Rolly. O siya, halika na. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Dadaling ko ang sasakyan. May bahay ako sa kalapit na probinsya. Doon muna kayo ng anak mo. Mahigpit niyang niyakap ang lalaki saka sunod-sunod na nagpasalamat dito. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang inaayos ang kanyang mga kagamitan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay ng kanyang biyenan. Lakas loob siyang kumatok sa pinto ng bahay. Ang kapal naman talaga na mukha mo magpakita pa sa pamamahay ko, ano? Matapos mong iwan ang apo at ang anak ko? Ano kailangan mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kukunin ko ng anak ko. Matapos mo siyang iwan para ipagpalit sa lalaki mo? Wala akong lalaki. Kung ayan pa rin ang tinatanim mo sa utak mo, bahala ka na. Akin ang anak ko. Nasaan siya? Wala siya rito kaya umalis ka na. Hindi ako naniniwala. Ilabas mo ang anak ko! Wala nga eh. Bakit ba ang kulit mo? Kalagitnaan ng kanilang pagtatalo ay bigla na lamang bumukas ang pinto. Pumasok si Anton na pawis at hingal na hingal. Tiningnan lamang ng lalaki si Jonah saka mabilis na nilapitan ang kanyang ina. Ma, kinuha mo na naman ba ang anak ko nang walang paalam? Anton, anong pinagsasasabi mo? Hindi ba't nag-text ka sa akin na sa'yo muna ang bata? Ma, wala akong tinetext sa'yo. Huwag na nga ho kayo magsinungaling. Nasaan ang anak ko? Anong ibig sabihin nito? Nawawala ang anak ko? Anong ginawa niyo sa anak ko? Sumagot ka, Ma! Anton! Ang anak ko! Ang anak natin, Anton! Nasaan si baby? Hindi ko alam, Joe. Gulong-gulo na ako. Kinuha ko lang siya kahapon eh. Wala ba sa kasambahay mo? Wala siya doon, Ma. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Wala akong balita sa kanya. Anong pinagsasasabi mo, Anton? Nandun lang siya kanina. Magkayakap pa nga kayo. Hindi ko alam yan. Wala akong maalala. Wala akong maalala sa nangyari kanina o kahapon. Hindi ko alam. Napakunot noo si Jonah dahil ganoon din ang nangyayari sa kanya noong mga nakaraang araw. Hindi malinaw sa kanya ang lahat ng nangyayari lalo na kung galing siya sa kanilang bahay. Parang may kung anong kakaibang nangyayari sa kanya kada lalabas siya ng bahay na yon. Napagdesisyon na nila na bumalik sa bahay nila. Paglabas nila ay naroon nag-aabang si Rolly sa labas ng kanyang sasakyan. Mas pinili na lamang ni Jonah na doon sumakay na nagpairap sa kanyang biyenan at nagpailing sa kanyang asawa. Nang makarating sila sa bahay nilang mag-asawa, ay naroon si Selena na abala sa pagwawalis ng bakuran. Gustong-gusto niyang sugurin ang babae ngunit pinigilan lamang niya ang kanyang sarili. Wala siyang panahon sa ganoong bagay. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang anak. Ngumiti ito sa kanila nang mamataan niya ang mga itong kabababa lamang ng sasakyan. Mabilis niyang nilapitan si Jonah na nakahalukip-kip sa inis. Ate, kailan ka pa nakabalik? Putsa naman, Selena! Makikipagplastikan ka pa ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Sayong-sayo na si Anton. Kailangan ko lang mahanap ang anak ko. Bakit ho ba? Nawawala? Hindi ba't nasa biyenan niyo? Sa tingin mo ba, hindi na ako nanggaling doon? Punyeta! Ate, bakit ang init ng ulo mo sa akin? May nagawa ba ako? Maayos naman ang naging usapan natin nung huli tayo nagkita. Saan ang maayos doon, Selena? Saan? Tangin na! Umalis ka nga sa harapan ko. Nandidilim na talagang paningin ko sa imbruwa ka. May lahi ka bang impostor, ha?
Ate, wala ho akong ginawa sa inyo. Si Rolly na ang pumagitna sa dalawa. Alam ni Jonah na nakikiramdam ang lalaki sa maaaring mangyari sa pagitan nila ng babae. Ang lalaki na ang nagsalita. Nandito ako nung sinabihan mo magpapakasal na kayo ni Anton sa susunod na buwan. Anong kasal? Wala akong sinasabi magpapakasal ako sa iba. Hala, hindi po ako yun, maniwala kayo. Diyos ko, Selena, manahimik ka na. Ate, totoong sinasabi ko, hindi ako yun. Wala ako sa bahay na nagpunta kayo rito dahil nandun ako kay na Ma'am Anita. Ako yung nag-alaga sa anak niyo ng mga oras na yun, kahit tanungin niyo pa po siya. Eh sino yung babaeng nandito? Huwag mo sabihin na kakambal mo. Hindi ko po mapapaliwanag sa inyo ng maayos eh. Napatungo ang babae dahil sa tingin na ipinukol sa kanya ng mga taong naroon. Sa totoo lang po, hindi ho ako nag-iisang pumunta sa bahay na ito. Ano bang nangyayari dito, Selena? Sabihin mo nga sa akin ang lahat. Kahit ho na ganon, hindi po ako nag-iisa. Sumunod ho siya sa akin. Sinong siya? Si Teresita po, yung kakambal ko. Ang buong akala ko ho, hahayaan niya ako mamuhay na malayo sa kanya eh. Ano bang nangyayari dito, Selena? Sabihin mo nga sa akin ang lahat. Hindi na nakasagot pa si Selena sa tanong ni Anton dahil agad na nabuhal si Jonah sa sahig. Hindi makahinga ang babae. Ang pakiramdam niya sa mga oras na yon ay parang hinahawakan siya sa leeg. Hindi lang doon natatapos ang lahat dahil sobra-sobra ang pananakit ng kanyang tiyan. Hingal na hingal siyang napahawak sa kanyang asawa. Agad naman siyang dinaluhan ng lalaki upang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Ayoko na. Patigilan niyo ng sakit. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makahinga. Tulungan niyo ako. Diyos ko, anong nangyayari sa pamilyang ito? Oh, Diyos ko, kaawaan mo kami. Sa tingin ko, si Teresita ang gumawa nito. Huwag mong sabihin mangkukulam siya. Oh, Diyos ko! Pasensya na ho kayo. Hindi ko rin ho alam kung bakit galit na galit siya kay Ate Jonah. Nasaan siya? Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko rin ho alam dahil siya lang ho nagpapakita sa akin. Ako umaayos ng lahat ng kalokohan niya pero wala akong alam kung nasan talaga siya. Ang sakit! Kung siya ang may gawa nito, paniguradong nasa kanyang anak ko. Halina kayo. May kakilala akong albularyo. Sa tingin ko matutulungan niya tayo. Sumunod ang lahat kay Rolly. Hindi pumayag si Anita na hindi makakasama si Selena. Ang sabi pa ng matandang babae ay baka si Selena pa ang may gawa ng lahat, kaya para sigurado ay dapat naroon si Selena. Halos 1 oras din ang kanilang naging biyahe patungo sa bahay ng albularyo. Medyo liblib ang lugar pero nadadaanan naman ng sasakyan kaya hindi na sila nahirapan pang makapasok agad. Nang makarating sila ay agad silang pinagbuksan ng matandang lalaki. Ang sabi pa nito ay inaasahan niya ang kanilang pagdating. Sinabi ng matanda na malapit lang sa kanila ang mangkukulam. May inggit sa kanila ang babae lalong-lalo na kay Jonah kaya siya ang nakita nitong paglaruan. Kung nandito lang ang anak ko sa paligid, nasaan siya? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung hindi ko lang sana iniwan ang anak ko, kasalanan ko lahat ng nangyari. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Jo. Wala kang kasalanan. Tumahan ka na. Tama ka. Hindi ko nga kasalanan. Kasalanan mong lahat ng to. Hindi akong dapat sisihin kundi ikaw. Ikaw naman talaga dapat eh. Dahil sa'yo nawala ang anak ko. Dahil sa inyo lang nanay mo. Wala kang alam! Lahat ay ginawa ko para sa pamilya niyo tapos ito lang ang maririnig ko? Ano ba dapat? Dapat ba ako magpasalamat kasi nagkaganitong pamilya natin? Hindi naman mawawala ang anak ko kung hindi ka pakialamere. Walang mangyayari kung magsisisihan pa kayo rito.
Sundin na lang natin ang pinapagawa ng albularyo. Bumalik na tayo. May binigay na anting-anting kay Jonah ang albularyo. Ang bilin nito ay hinding-hindi niya huhubarin ang kwintas kahit na ano pa ang mangyari. Masyadong malakas ang kulam. Kailangan niya ng proteksyon. Ang sabi pa ng matanda ay gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para makontra ang kulam. Pinapabalik sila ng albularyo makalipas ang 3 araw kung wala pa ring pagbabago o kung hindi pa rin mahanap ang kanilang anak. Sinabihan pa sila nito na ligtas ang bata. Walang balak ang mangkukulam na saktan ng bata pero hindi nito masisigurong titigilan na si Jonah. Binigyan ng albularyo ng anting-anting ang lahat ng pumunta ron. Iyak nang iyak si Jonah habang pauwi. Hindi niya pa kayang umuwi sa kanila lalo't wala roon ang kanyang anak. Umiyak siya kay Rolly na naroon sa kanyang tabi habang pinagmamasdan siyang wala man lang magawa. Mababaliw na yata ako, Rolly. Ang sabi niya nasa paligid lang ang anak ko pero nasaan? Bakit wala siya? Bakit hindi ko siya mahanap? Mababalik din sa'yo ang anak mo. Manalig ka lang. Makakauwi rin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Rolly. Pagod na pagod ng katawan ko. Hindi na rin kaya ng utak ko. Hindi ko alam ang mangyayari sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, Rolly. Ikamamatay ko. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Bukas mo na isipin ang lahat. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap ang anak mo. Walang magawa si Jonah kung hindi piliting ipahinga ang kanyang katawan dahil sa pagod, pangangati at pinaghalong sakit at hapdi. Nang sumunod na araw ay agad silang naghanap. Hindi nakatulog ng maayos si Jonah dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Nilibot nila ang kalapit na mga bahay maging ang mga abandonadong gusali pero hindi nila mahanap ang kakambal ni Selena. Tahimik na nakasunod si Selena sa kanila. Nanibago ang babae sa pagiging tahimik nito pero hindi na niya gaanong pinansin pa dahil mas nakatuon ang kanyang atensyon sa paghahanap sa kanyang nawawalang sanggol. Jonah, sa tingin mo ba nasa maayos na kalagayan ng anak mo? Anong klaseng tanong yan? Ipagdasal mo na lang na walang ginawang masama ang kakambal mo sa kanya kundi ikaw talagang makakatikim ng ganti ko. Bakit? Ano bang gagawin mo sa akin kung sakali? Selena, mukhang hindi ngayon ang tamang oras para sa tanong mong yan. Alam mo naman kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ngayon. Ganun ba, Rolly? O siya, sige. Maghahanap na muna ako rito. Kayo na muna dyan. Napailing na lamang ang lalaki sa inasal ng babae. Naiinis si Jonah sa lahat ng bagay na makita niya, kabilang na doon ang mga ingay ng sasakyan, boses ni Anton, ingay ni Anita, maging ang pagmumukha ni Selena. Si Selena. O bakit? Anong meron kay Selena? Hindi siya si Selena. Hindi siya si Selena, Rolly. Paano mo nasabing hindi si Selena yun? Lahat tayo may kwintas mula sa albularyo. Walang suot si Selena. Nangako siyang hindi niya huhubarin yun. Isa pa, tanging albularyo lang makakatanggal ng kwintas niya. Ang ibig sabihin, Oo, siya si Teresita. Sundan natin siya, Rolly. halika, dito ko siya nakitang dumaan. Bilisan mo. Dali-dali silang pumunta sa abandonadong bahay na hindi kalayuan sa kanila. Nabigo ang mga itong mahanap ang babae sa abandonadong bahay. Agad na tinawagan ni Rolly si Anton upang sabihin ang nangyari. Napag-usapan ng mga itong pupunta sila sa bahay ng albularyo habang si Jonah at Rolly naman ang hahabol kay Teresita. Lakad takbo ang ginawa ng dalawa. Hindi inalintana ni Jonah ang mga putik at masukal na daan. Napunta ang dalawa sa gubat ngunit nagulat ang mga ito nang makita nila sa hindi kalayuan ang bahay ni Rolly. Anong ginagawa natin dito? Ito bang sinasabi ng albularyo na malapit lang ang mangkukulam?
Ikaw bang mangkukulam, Rolly? Pinaglalaroan mo ba ako? Jonah, naiintindihan ko kung anong pumapasok sa isip mo. Pero wag mo naman sana akong pagbintangan. Simula nung maliit pa tayo, magkaibigan na tayo. Alam mo ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Pasensya ka na, Rolly. Halika na. May alam ako abandonadong lugar hindi kalayuan sa bahay. Sa tingin ko nandoon si Teresita. Sumunod ang babae kay Rolly na tahimik na nakikiramdam sa paligid. Kinakabahan si Jonah sa maaaring mangyari. Ilang masukal na daan ang kanilang dinaanan bago makarating sa abandonadong bahay na sinasabi ni Rolly. Yon ang dati nilang bodega na hindi na gaanong ginagamit simula nang mamatay ang mga magulang ng lalaki. Nakarinig sila ng pag-iyak ng sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Jonah nang marinig niya ang pag-iyak ng kanyang anak. Papasok na sana siya nang hilahin siya ni Rolly. Hindi tayo nakakasigurong ligtas nga ang lugar na yon. Maghintay muna tayo saglit. Nag-text ang asawa mo na malapit na sila sa bahay ng albularyo. Maghintay muna tayo bago tayo kumilos. Ilang segundo lang ay nakatanggap ng mensahe si Rolly na magsisimula na ang nasa kabilang panig ng ritual, kaya naman agad na kumilos si Rolly upang pasukin ang bahay. Kumuha ito ng tuyong troso na nakakalat at agad na binuksan ang pintuan ng bodega. Nagulat ang mga ito nang madatnan nila si Selena at Teresita na naroon. Hawak ni Selena ang bata habang pinatatahan nito. Agad na natukoy ni Jonah kung sino si Selena dahil sa kwintas na suot nito. Ate? Traidor ka talaga, Selena! Hindi, ate. Napilitan lang akong gawin to dahil sasaktan niya si baby kung hindi ako susunod sa utos niya. Jonah, ikaw pala. Hindi man lamang ako nakapaghanda ng kape mo. Kumusta ang balat mo? Epektibo ba ang sabon na ginagamit mo? Walang hiya ka, Teresita! Aba, kilala mo pala ako. Ikaw naman, Selena, nag-abala ka pang ipakilala ako. Ate, tama na. Tigilan mo ng pamilya nila. Hindi ako titigil hanggat hindi napapasakin si Anton. Akin lang si Anton, naiintindihan mo? Akin lang siya! Napansin ni Jonah ang pagsenyas ni Rolly. Oras na para sa ritual, kaya naman ay dahan-dahang hinubad ni Jonah ang kanyang kwintas. Inilayo naman ni Selena ang bata kay Teresita. Dahan-dahang nilapitan ni Jonah si Teresita para maisagawa ang kanilang plano. Si Anton ang gusto mo? O siya, sige, sa'yo na siya pero akin ang anak ko. Ibibigay ko sa'yo ang bata, ngunit sa isang kondisyon. Sa kanya ko ipapamana ang kapangyarihan ko. Hindi na natapos pa ni Teresita ang kanyang sasabihin dahil agad na niyakap ni Rolly ang babae. Agad na nilapitan ni Jonah ang babae saka ipinasuot ang kwintas na bigay ng albularyo. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako! Ah! Pasensya ka na, ate. Sa tingin ko kailangan mo nang tumigil. Tinulak ni Selena ang kandilang naroon sa mesa. Agad na kumalat ang apoy sa paligid kaya agad din silang lumabas ng bodega. Naiwan si Teresita na nanghihina sa loob. Pinlano nila ang lahat kasama na ang pagpapanggap ni Selena na maging sunod-sunuran sa kanyang kakambal. Ginawa nila ang lahat ng yon upang mailigtas ang sanggol. Hindi mo na dapat ginawa pa yan sa kapatid mo. Hindi ka ba nakokonsensya na iniwan mo siyang nasusunog sa loob? Pagod na akong maglinis ng kalat niya, ate. Tama ng ilang taon. Halina kayo. Umalis na tayo sa lugar na ito. Tumawag si Anton. Patapos na raw ang ritual. Hindi na tayo magugulong muli ni Teresita. Kinuha ni Jonah ang kanyang anak kay Selena. Nang makilala ng sanggol ang amoy ng ina, ay napahagikik ito. Niyakap ni Jonah ang kanyang anak saka nagsimulang umalis sa lugar na yon. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang bagong pag-asa sa buhay ni Jonah na magsimulang muli kasama ang kanyang pamilya.
iniwanan nilang nasusunog ang bodega at hindi na lumingon pa.